Minsan na nga lang maipasyal, nagtatampo pa. Ay sus naman talaga, uy. Samahan niyo nga kami for today's video na maggala-gala kasama ang tita Lenlen niya. For today's mini vlog nga mga mare ay wala tayo sa Laguna, nandito tayo sa Pasig. Bale ito nga yung unang araw namin dito, bale kagabi kami dumating and then ito na yung kinaumagahan. Binisita nga namin yung tita ni Riri, yung kapatid ni Jusawa. Hindi na ako nakapag-vlog last night kasi naman sobrang busy talaga. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kaligalig tong batang to dito sa bahay nila at sobrang feel at home na nga. Hinayaan ko na nga lang dahil minsan lang naman makabisita. Huy! Hapon na nga na mag-yaya si Jusawa sa SM. Gusto niya daw igala si Riri, yung stroller, charis. Okay din naman yung idea dahil makakapag-bonding si Riri at saka yung tita niya bago kami umuwi ng Laguna. Yun nga lang mga mare, wala pa kami sa SM, ay bagsak na itong bata. Kaya ako pinakita yung mga clips kanina is kung gaano siya ka-hyper dun na naubos lahat ng energy niya paikot-ikot sa hagdan. Sinubukan ko naman siyang patulugin bago kami umalis kaso ako yung nakatulog kaya ayan. Pero syempre tuloy na tuloy pa rin ang gala, walang makakapigil, ganun, charis. Nakita nga namin tong pa-LED dito na let's go, sabi ko sayang picturean ko sana si Riri kaso tulog. Pero umandar nga ang kalokohan ng nanay, kaya naman walang tulog-tulog dito, picture, ganun. Dahil nga wala kaming TV, naisipan namin dumaan dito sa Abenson. Mag-iisang dekada na rin kasi ata kaming walang TV, char. Kaya naman nagtingin-tingin na kami dito para mag-manifest o ano nga akala nyo bibili. Huy, walang ganun. Tamang manifest nga lang muna. Syempre, sasamahan na rin ng work hard. Nagulat nga ako at ang mamahal ng presyo ng mga TV dito, mga mare. Tapos smart TV pa lang yun ha. Ang laki din talaga ng difference kapag bumili ka sa online or nag-walk-in ka. Para sa akin, ewan ko ba, mas prefer kong mamili sa online kasi ang daming voucher, lalo na kapag sale. Pero syempre, may advantage din naman ng pag-walk-in kung saan natitest mo talaga yung mga item or yung product na binibili mo personally. Lakasan lang din talaga ng loob kapag bumibili sa online at syempre, dapat marunong ka rin tumingin sa legit at hindi. And of course, always do the unboxing video, lalo na kapag mahal yung item, para in case magkaroon ng problema, pwede mong ipa-refund. O yan ha, may tips na ako sa inyo. By the way, nagpunta kami dito sa package counter kung saan iiwan namin yung mga gamit na dala-dala ni Josawa kasi ang dami naming bagahe. Biro pa nga ng kapatid niya, dapat nagmaleta na daw kami. Parang oo nga, matry nga next time. Kapag magta-travel talaga kayo at may kasama kayong toddler, hindi talaga maiwasan ng maraming bitbitin. Galing din kasi kami ng Pampanga niyan at marami din pinadala yung lola niya ang mga regalo kay Riri at mga pagkain. Napadaan nga kami dito sa Barbie section dito sa SM Department Store. Nagulat ako sobrang mahal ng sandal sa tusis. Tapos ang bilis-bilis lang kakalakayan ng bata. Tuwang-tuwa nga kami ng magising na si Riri. Biro nga namin na kailangan lang palang dalhin sa Barbie section para magising. Charis. Sinubukan nga siyang kargahin dyan ng tita niya kay baka nangangalay na nga dahil kanina pa nakaupo sa stroller. Pero grabe naman ng iyak. Mas gusto pa rin talaga sa stroller niya ay. Pagkaupo ngay tahimik agad. Ang bilis mag-change ng mood. Sobrang helpful nga din talaga kapag may stroller kang ganito. Lalo na kapag magagala ka ng toddler. Kung bet nyo nga rin yan, aba ilalagay ko na lang yung link din sa comment section or sa caption. Anyways, back to the business. Ayan, inaya ko nga silang mag-mirror selfie dito kasi minsan lang naman. Tapos si tita ni Riri nakakita pa nga ng sombrero na matchy-matchy sa dress niya. Kaya naman sinamantala na rin namin. Nagpicture na rin kami. Pagkalabas nga namin ng SM Department Store ay itong cinema agad ang bumungad sa amin. Binibiro nga ako ni Josawa dyan, sinasabi niya na gusto ko daw mag-sine. Dahil hindi ko pa nga daw na-experience ang sine sa buong buhay ko. Well, totoo naman pero hindi ko talaga bet mag-sine dyan. Curious lang ako sa Rewind kasi sobrang hype na hype sa social media. Kaya naman talagang pinagdalaban ko kay Josawa dyan na hindi ko bet mag-sine. Siya lang talaga ang gusto kong isine. Huy! Ang haharot. Tapos naloloka ako kasi willing din yung kanyang kapatid na bantayan si Riri para makapagsini kami. Nagkabigla ang date pa nga, ganun. Pero grabe din naman talaga yung pila dyan guys, kaya hindi na kami tumuloy. Uuwi din kasi kami ng Laguna, baka gabihin na kami. Well, ginabi na nga. Kaya naman, naundot ang harutan. Charis. After nga namin sa cinema, ito hinanap na namin yung playground dito. Sabi kasi doon sa guard sa baba, meron daw. Since pasyal nga ito, susubukan sana namin ipa-experience kay Riri. Kaso nga lang hindi rin natuloy kasi nung nakita namin yung playground dito is maliit lang siya din ang mahal ng fee. Nasa 250 ata and I think hindi may enjoy ni Riri yun. Puro inflatable. Wala nga akong nakitang slide doon actually. And then puro malalaking bata yung naglalaro. Kaya sabi ko wag na lang, next time na lang. Buti na nga lang at meron pa ilaw dito sa ground floor at meron din konting palaruan para sa mga bata. Kaya dito na lang namin siya dinala. Na-enjoy niya naman yan at kita niya naman nagpababa talaga siya sa stroller niya. Tumambay nga lang kami dito ng mga ilang minuto para mag-enjoy si Riri. At itong batang maliit nga ay umaanda na naman ang kanyang pagiging social butterfly.
butterfly. Napaka-friendly nga nito sa mga kapwa niya bata pero sa matanda ay nako, hindi talaga lalapit yan. Except kay Tita Lenlen, secret reveal naman dyan kung paano paamuhin tong batang to. Siya lang din kasi talaga yung sinamahan ni Riri agad nang wala pang isang araw. Ganun niya kabilis nakuha yung loob ni Riri. Samantalang yung kapitbahay namin dito na halos araw-araw niya nakikita ay ayaw niya pa rin sumama. Ni magpahawak nga ayaw. Kaya nga sobrang struggle sa amin ng papa niya kapag dinadala namin to sa mga gatherings kasi talagang sa amin lang to sumasama. At sobrang ayaw niya ng pinapakialaman or hinahawak-hawakan siya ng di niya kilala. Iiyakan niya talaga yan. Ayaw nga panakaw ganun. At andito na nga tayo sa exciting part. Ija-Jollibee treat nga siya ngayon ng Tita Lenlen niya at ito nga yung first time ni Riri nakakain sa Jollibee. Pero hindi niya first time makapasok sa Jollibee kasi dinala na namin siya once. Nung pre-birthday photoshoot niya, yun nga lang napagod ata sa shoot at nakatulog. Kaya naman pinag-take out na lang namin siya. At kapag kumakain naman kami sa labas, madalas talaga is Mang Inasal dahil rice is life. Uy, Mang Inasal, baka naman. Sa mga puntong ito nga ay hindi ko alam bakit siya parang nagtatampo sa akin. Parang malapit na nga ako maniwala na sumpungin ng mga February. Totoo ba? Kasi wala naman akong ginagawa. Nagulat na lang ako at naggagaganyan na siya. Inisip ko nga baka gusto niya ng milk kaya naman inoferan ko siya dyan ng dede. Kaso ayaw niya sis. Ganyan ang nagiging reaction niya. Sinubukan ko pa nga lambayin kasi baka nagtatampo lang kasi kanina pa akong hindi masyado nalapit sa kanya dahil nga nagbibideo ako. Kaso sis ayaw talaga at yun na nga talaga nagtantrums na talaga siya ng malala. Mabuti na nga lang at merong hagdan dito malapit sa area namin at ayun, ayan ang nakapagpatahan sa kanya. Sa sobrang nalangan ng tantrums niya ay hindi ko na na-video talaga dahil lumiliyad-liyad at umiiyak talaga ng bongga. And ito nga rin pala yung first time niyang mag-tantrums ng ganun katindi sa public. Hindi po mapapalingon talaga yung mga tao sa paligid. Sakto nga lang din yung pagkalma niya ay ito dumating na rin yung pagkain. At syempre, hindi talaga papalagpasin ang kanyang paboritong french fries. Hindi nga kami nakadala ng kahit anong pamunas kaya naman sinusubukan talaga namin siyang subuan dyan kaso ayaw magpasubo. Nakakatuwa nga kasi mukhang enjoy naman ni Riri yung mga food for today's video. Pagkatapos nga namin kumain ay napagdesisyon na naming maghinay-hinay na sa pag-uwi. Bago nga kami makalabas ng SM ay may nakita kaming mascot dito banda sa entrance. Hindi ko nga rin masisisi si Riri kung bakit napatulala siya dyan dahil medyo creepy naman talaga yung itsura ng mascot na to. Nagtatalo pa nga kami dyan kung babae or lalaki yung tao sa likod ng mascot na to pero dahil sexy siya, mukha siyang babae, eh di babae na siya sis. Kahit nga medyo creepy ay ito go pa rin sa pagpapapicture ang magtita. After nga ng picture-picture, ayan, naghulog na rin ako dito ng 20 sa box nung mascot. Mabuti na nga lang talaga at hindi umiyak ang batang maliit. Bago nga kami maghiwa-hiwalay, ay ito nagpapaalam na ang tita kay Riripot kaso nga lang masyadong na-busy sa cellphone. Nursery rhymes nga lang talaga ang nagpapatahimik sa batang nag-aalingit. Yun nga lang hindi na namamansin. Bye-bye! Ingat sis! Ingat! 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 Pagaling kayo! Pagaling kayo! Thank you! Thank you, tita! Pinoy! At ayun na nga mga mare, dito na natatapos ang bonding ng magtita. Kaso nga lang talaga ay hindi na naman sintong batang maliit. Kung kailan naman pauwian na. Anyway, thank you ulit sis sa pag-treat ng food kay Riri. And of course, sa amin na rin. And sa pagsama sa amin for today's ganap. Anyway, hanggang dito na lang muna. Hindi ko na kayo sasama sa buong biyahe namin pauwi ng Laguna kasi sobrang haba pa nun. And baka bukas na tayo matapos. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Kamsahamnida. Annyeong!